Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking i-share sa ating daily devotion ay makikita sa Kadalawang Hari, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 4. Ito po ang nakasulat. Naging hari ng Israel ang anak ni Ahab na si Joram ng ika-18 taon ng paghahari ni Jehoshaphat sa Juda. Sa Samaria tumira si Joram at naghari siya sa loob ng 12 taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, pero hindi kasinsama ng ginawa ng kanyang ama at ina. Ipinagiba niya ang alaalang bato na ipinatay ng kanyang ama sa pagparangal kay Baal. Pero ginawa rin niya ang makasalanang ginawa ni Jeroboam na anak ni Nebat, at ito ang naging dahilan sa pagkakasala ng mga taga-Israel. Hindi niya tinalikuran ang mga kasalanan ito. Si Haring Misya ng Moab ay nag-aalaga ng mga tupa. Taon-taon ay nagbibigay siya ng hari ng Israel ng 100,000 ng bata ang tupa at balibo ng 100,000 lalaking tupa dahil sakop ng Israel ang bansa nila. Yan lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking ihahayag ay mababasa sa ikalawang mga hari, chapter 3, verses 5 to 8. Ngunit nang mamatay si Ahab, nakimagsik siya laban sa Israel. Kaya mula sa Samaria tinipon ni Haring Joram ang lahat ng mga kawal ng Israel. Nagpadala siya ng sugo kay Haring Jehoshaphat ng Juda at pinasabing nakimagsik laban sa kanya ang hari ng Moab. Ipinatanong niya kung tutulungan siya sa pakipagdigma laban dito. Ganito naman ang sagot ni Jehoshaphat. Tutulungan kita 10 ng aking mga tauhan at kabayo. Saan kami dadaan sa aming paglusob? Tanong pa niya. Sa ilang ng Edom, sagot ni Joram. Yun lamang po, lagi ang pupuri po sa Panginoon. Amen. Pagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng Ikalawang Hari, chapter 3, verses 9 to 12. Kaya lumakad ang hari ng Israel, ang hari ng Juda at ang hari ng Edom. Pagkatapos ng 7 araw nilang paglalakad, naubusan ng tubig ang mga sundalo at ang mga hayop nila. Sinabi ng hari ng Israel, ano ang gagawin natin? Ipinatawag ba tayong 3 ng Panginoon para ibigay lang sa kamay ng hari ng Moab? Kaya nagtanong si Jehoshaphat, wala bang propeta ng Panginoon dito para makapagtanong tayo sa Panginoon sa pamamagitan niya? Sumagot ang isang opisyal ng hari ng Israel. Si Eliseo, na anak ni Shaphat, ay nandito. Dati siyang lingkod ni Elias. Sinabi ni Jehoshaphat, ang salita ng Panginoon ay sumasa kanya. Kaya pumunta si Jehoshaphat, ang hari ng Israel, at ang hari ng Edom kay Eliseo. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa Book of 2 Kings chapter 3, verse 13 to 15. Sinabi ni Eliseo sa hari ng Israel, ano ang pakialam natin sa isa't isa? Pumunta kayo sa mga propeta ng inyong ama at ina. Sinabi ng hari ng Israel, hindi, dahil ang Panginoon ang nagdala sa aming 3 upang ibigay lang sa kamay ng mga Moabita. Sinabi ni Eliseo, nagsasabi ako ng katotohanan sa presensya ng buhay at makapangyarihang Panginoon na aking pinaglilingkuran, na hindi kita papansinin kung hindi lang dahil sa paggalang ko kay Haring Jehoshaphat ng Juda. Ngayon, dalhan niyo ako ng taong marunong tumugtog ng alpa. Habang pinapatugtog ang alpa, napuspos ng kapangyarihan ng Panginoon si Eliseo. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa lahat. Babasahin ko po ngayon ay makikita sa 2 Kings chapter 3 verse 16 to 19. At sinabi ng Panginoon na magkakaroon ng maraming tubig sa lambak na ito. Kahit walang ulan o hangin, mapupuno pa rin ang tubig ang lambak na ito, at makakainom kayo at ang inyong mga baka at ang iba pa ninyong mga hayop.
Madali lang ang bagay na ito para sa Panginoon. Ibibigay din niya ang Moab sa inyong mga kamay. Pupuksain ninyo ang bawat napapadirang lungsod at pangunahing bayan nila. Puputulin ninyo ang magaganda nilang puno, tatakpan ang kanilang mga bukal at sisirain ang sagana nilang bukirin sa pamamagitan ng mga bato. Yun lang po, purihin ng Diyos. God bless. Hello po, good evening. Ang aking Bible verse for today is from 2 Kings chapter 3 verses 20 to 23. Verse 20. Kinaumagahan sa oras ng paghahandog, nakita nilang umaagos ang tubig mula sa Edom, at naging masagana sa tubig ang lupaing iyon. Nabalitaan ng mga Moabita na nagsama-sama ang 3 hari upang sila'y digmain. Kaya, tinipon nila ang lahat ng maaaring humawak ng sandata mula pinakabata hanggang pinakamatanda at ipinadala sa labanan. Kinaumagahan nakita nila ang tubig na kasimpulan ng dugo dahil sa sikat ng araw. Kaya sinabi nila, dugo! Marahil ay naglaban-laban ang mga hari at sila-sila'y nagpatayan. Lusubin na natin sila at samsamin ang kanilang ari-arian. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. God bless. Ang mapagpalang araw po muli sa ating lahat, at sa pagkakataon po ito, tayo po ay narito muli upang magpatuloy sa devotion na ating ginagawa sa bawat araw. At malaki po ang naitutulong nito sa ating spiritual na buhay. At tayo po ay nasa 2 Kings chapter 3, no? At ang ating pong babasahin ay 24 to 27. So sabi po dito, ngunit pagdating nila sa himpilan ng mga Israelita, sinugod sila ng mga ito. Umurong ang mga Moabita, ngunit tinugi sila ng mga Israelita at pinatay ang bawat abutan. Winasak nila ang mga lungsod sa Moab at lahat ng bukirin ay tinambakan nila ng bato. Hinarangan nila ang lahat ng batis at ibinuwal ang lahat ng punong kahoy. Wala nang natitirang lungsod kundi ang Kir Hareset, kaya't kinubkob ito ng mga maninirador na Israelita. Na makita ng hari ng Moab na matatalo na sila ng kaaway, nagtipon siya ng 700 kawal na sanay sa paggamit na espada upang makalusot sila sa kinaroroonan ng hari ng Edom, ngunit hindi sila nakalusot. Kaya't kinuha niya ang pangalan niyang lalaki ang magmamana ng kanyang korona at sinunog bilang handog sa ibabaw ng pader. Na makita ito ng mga Israelita, sila ay kinalibutan, kaya umatras na sila at umuwi sa kanilang lupain. So dito makikita po natin, no, na grabe, no, yung ginawa ng hari ng Moab sa ating pong binasa, na talagang ito ay kawalan talaga ng pag-asa doon sa kanyang buhay, no, na kahit yung kanyang anak ay isinakripisyo niya. So dito makikita natin yung matinding depression, no, ng hari ng Moab, na kumbaga dito yung handa niyang gawin kahit yung pinakamalupit na bagay, maligtas lang do sa pagkakatalo. So ipinapakita po ito na talagang yung kanyang ginawa ay ito po ay hindi maganda, no, na sa paningin ng tunay na Diyos, at ito po ay kasuklam-suklam sa ating Panginoon. Kaya ito po yung dahilan kung bakit nung makita ito ng mga Israelita, sila ay kinalibutan, kaya umatras na sila at umuwi. Sapagkat yung ginawa po ng hari ng Moab, ito po ay kasuklam-suklam sa ating Panginoon, no? Ganon din sa Diyos ng Israel, no? So dito makikita natin na alam ng mga Israelita na yung ginawa ng hari ng Moab, ito ay kumbaga matindi yung matindi yung kaparusahan do sa ginawa niya na yun sa ating Diyos. So ibig sabihin bakit kailangan nilang umatras, sapagkat alam na nila na yung Panginoon ang huhusga dito, ang Panginoon ang magbibigay dito ng tamang parusa, sapagkat yung ginawa niya, ito ay kasuklam-suklam sa paningin ng ating Panginoon. So ibig sabihin talagang kinalibutan yung mga Israelita doon sa ginawa, no, sapagkat alam ng mga Israelita kung gaano katindi yung kaparusahan sa mga gumagawa, no. So ibig sabihin talagang generation yung aabutin na parusa
kung kaya't hindi na nila kailangang habulin pa, hindi na kailangang na talagang patayin yung hari ng Moab, sapagkat alam nila na yung ginawa ng hari ng Moab ay sapat na upang siya ay parusahan ng Diyos, sapagkat yung kanyang ginawa ay kasuklam-suklam sa ating Panginoon. So purihin po yung Panginoon na ang pagkapanalo ng mga Israelita laban sa mga taga-Moab, ito po ay hindi nila magagawa kung wala po yung tulong ng ating Panginoon. So sa madaling salita, ang bawat tagumpay, ito po ay mula sa Panginoon. So God bless everyone. Ang Panginoon po muli ang patuloy na mapapurihan sa ating buhay. God bless everyone.